Nagnoise barrage ang mga guro, mag-aaral at mga magulang sa tapat ng Ateneo de Manila University kanina bilang panawagan para sa katotohanan at pagbabago. Naroon din si ZTE Scandal Star Witness Rodolfo Lozada Jr. na tuwang-tuwa sa nakuha niyang suporta maging sa mga motoristang nakibusina. Saksi si Michael Fahatin. Bago mag-alas 6 ng gabi, bumungad sa mga motorista sa Katipunan Avenue ang sabayang pag-iingay ng mga estudyante, guro at mga magulang sa harapan ng Ateneo. Inalampag ang mga kaldero, galon ng tubig, maging mga poste. Sa nakabibigay mga pito, bit-bit ang mga placard, hinimok ang mga pasalubong na motorista na bumusina. Tandaan nila ng pakikisama sa panawagan para sa katotohanan, pananagutan at pagbabago. Sa gitna ng rush hour, nasaksihan namin ang ilan sa mga motorista na bukod sa mga busina, nakataas pa ang mga kamay. Anong pakiramdaman niya? Anong pakiramdam? Wala, ano lang. Masaya. Nakikisama ka ba? Oo naman, nakikisama. Sa gitna ng ingay ng kalampag at busina, lalong lumakas ang sigaw ng mga ralista nang biglang sumulpot ang sasakyan ito. Sakay ang taong sentro ng ingay ngayon sa panawagang pagbabago. Kung saan patungo ang mga sigaw ng mga nakikiramay kay Jun Lozada, let them decide, let them take action as to where they want to bring the truth. Okay? anong pakiramdam, sir? Sumisigaw yung mga mamamayan dito ngayon. Nakakatanggal ng problema. Okay. Salamat po. Salamat. Bago umalis si Lozada, nagpaunlak pa ito ng isang kaway sa mga ralista. Salamat! Ayon kay Ateneo Professor Danton Remoto, parang naalala raw niya ang mga eksena noong dekada 70 at 80 nang unang lumabas sa kalye ang mamayan at nag-ingay para labanan ng dikadura ng Rehimeng Marcos. Itong ginaya ni Marcos si Cory, meron ding noise brigade. Sabi nila maliliit na bagay ito, pero ito ay simula ng malakihang protesta. Kasi para yung parami ng parami sa pagdaan ng panahon. Karamihan sa mga nakibahagi dito ay mga estudyante, mga hindi pa naipapanganak ng umusbong ang EDSA People Power noong 1986. Pero anila, wala naman daw sa edad at karanasan ang paninindigan para sa pagbabago. Nandito ka na? 19. Ano, bakit ka nandito ngayon? Dahil gusto ko ng pagbabago, gusto ko na meron katotohanan sa gobyerno, gusto ko ibalik yung pagtitiwala ng mga tao sa gobyerno. Michael Fahatin ng inyo, saksi.